Amang inako ang kasalanan ng anak, nakalaboso sa bilangguan. Tiyuhing isinakripisyo ang sariling kaligayahan, maging ama lang sa 4 na pamangkin. Mga anak na binugbog, tinakwil at iniwan ng kanilang ama. Kung tawagin sila'y tatay, itay, tatang, daddy, silang mga haligi ng tahanan. Espesyal na handog para sa mga ama, magiging ama at tumatayong ama dito sa The 700 Club Asia. Susunod na. Every time na makikita ko yung tatay ko that time, kaalit yung nararamdaman ko talaga. 5 taong gulang si Larry nang mamulat na ang mga mata sa masamang ugali ng ama. Lagi siyang nagwawala, paglasing, sasaktan niya kaming lahat, ang nanay ko, mga kapatid ko. My father put me inside the bag. Tapos talagang binit niya yung bag na yun. Sobrang sakit. At sobrang galit ako noon sa tatay ko. Dumating ako sa time na tanungin ko na, anak ba ako dito? Siya ba talaga yung tatay ko? Nabuo sa isip ko na gaganti ako sa'yo paglaki ko. Papatayin kita. Yun yung focus ng isip ko nung bata ako. Mahirap lamang ang pamilya ni Larry. Lalo siyang naghirap ng maging pakalat-kalat sa lansangan. Lumayas ako sa bahay namin. Nagsimula akong tumira sa kalye, natulog sa kalye. Sa gitna ng masalimuot niyang sitwasyon, nakarinig si Larry ng mabuting balita. Kasi sabi sa akin nung nag-share nung ebanghelyo sa akin, sabi niya, Larry, pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, makakarating ka sa langit pag namatay ka. So, tinanggap ko siya para makarating ako sa langit. Kasi, impyerno buhay ko sa kalye. No? Pero hindi ko siya tinanggap bilang Panginoon at that time. Bakit? Kasi nga gusto kong gumanti. Hindi pa rin nawawala sa loob ni Larry ang paghihiganti. Sabi ko sa sarili ko, kailangan makapag-aral ako para mabago ko at makaganti ako ng tama. Kasi sa isip ko nga nun, papatayin ko yung tatay ko at pagkatapos nun, kailangan madepensa ko yung sarili ko sa korte. Kahit na puno ng galit ang puso, di pa rin nakakalimot sa Diyos si Larry. Ang Diyos na narinig niya sa kalye. God has been so faithful. He's always there. There were times that I'm sick. Na nasa kalye ako, may mga panahon na may sakit ako. Alam mo, laging nandun ang yakap ng Lord is always there. Andun yung ano niya, yung presence niya, dama ko yun. Sa paglipas ng panahon, gaya ng pagpapatawad ng Diyos Ama sa kanya, natutunan din ni Larry na magpatawad sa sarili niyang ama. The Lord brought me to my family. I just found myself, just sarap ng tatay ko. Yun nga, may akong tawad sa kanya. Sabi ko, tay, patawarin mo ko. Kasi gusto kitang patayin. Patawarin mo ko. Tulungan mo ko na mahalin kita. And then my father embraced me. Nakap niya ako. Yung yakap na punong-puno ng pagmamahal. Yung, alam mo yung dama mo yung dibdib niya. Tapos nakita ko sa kanya, umiyak siya. Then sabi niya sa akin, anak, sorry din. Patawarin niyo rin ako. Ang kapatawaran ni Larry sa kanyang ama ang nagpalaya sa kanya sa gapos ng galit. At ito din ang naging daan sa kanyang pagbabago. Pangit man ang ugali ng tatay mo ngayon, masama man ang magulang mo ngayon, mayroong totoong magulang. Andyan lang siya. Kailangan mo lang sabihin sa kanya, Lord, be my father. God has been a wonderful father to me. Ngayon, ama na si Larry ng 7 anak. Baon ang natutunan sa buhay. Bigyan niyo ng panahon ang anak ninyo. Kausapin ninyo ang inyong mga anak. Hindi yung sigaw, hindi yung galit. Kung hindi pakikipag-usap na puso sa puso, ipakita natin bilang mga ama yung totoong pag-ibig. Masayang kasama rin ni Larry ang kanyang tatay at buong pamilya. Sabi ko, mabait din tong tatay ko. Kala ko lang walang hiya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko siya pababayaan. And I just wish and pray na lumakas pa siya at sana gumaling siya. Sa takip-silim ng buhay ng kanyang ama, natagpuan ng pamilya San Pedro ang bukag-liwayway ng pag-asa sa ngalan ng pagpapatawad. The more frank he is and honest about his life, the more you see in contrast the hand of God and how God changed his life.
Pero alam mo, Peter, nakikita ko sa buhay ng marami na yung pang mga magulang na hindi nila alam paano maging magulang. Eh, kung ano lang yung nakita nila sa kinalakihan din nilang pagpapalaki ng magulang, parang nauulit lang yung pattern. Yes. Pero sabi nga maraming mga aklat tungkol sa pagiging mabuting ama. Pero ang totoong mapagkakatiwalaan natin yung example natin, our Father in Heaven. Tama, tama. That's so true. Maybe there are so many of you out there right now who can relate to Larry. Your father may have beaten you up. He may have abused you. Or maybe he abandoned you and you don't even know him. Hindi kayo nagiging close. I want you to know right now that God is a father to the fatherless. He is your true original father. He made you. He loves you so much. And alam niyo po, He's the best father we can ever have. Kahit ngayon, maaari niyong maramdaman ang kanyang presensya at pagmamahal bilang ama. Isa lamang ang inihintay niya, ang tayo ay lumapit sa kanya at anyayahan natin siya, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at tunay na ama. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sapagkat tunay na mahal mo kami at tunay na ikaw ay merong inihandang magandang plano para sa aming buhay. At ang nais mo sa amin ay magkaroon ng buhay na masagana at kasiyasiya. Ngunit Panginoon, paano po namin malalaman yun? Hindi naman kami tumatawag sa inyo. Hindi kami nagkakaroon ng panahon para sa inyo. Kaya't Panginoon, sa sandaling ito, Lord God, kami po'y lumalapit sa iyo. Angkin po namin ang iyong pangako na kung kami lalapit sa iyo, O Diyos, kami, Panginoon, ay tatanggapin mo. At Lord, ang sabi mo, kung ikaw ay aming hahanapin, ikaw ay matatagpuan namin at masusumpungan namin. Kaya't sa mga sandaling ito, inaanyayahan ka namin sa aming puso. Manahan ka po sa aming buhay. Ikaw ang maging hari. Ikaw ang aming maging ama, O Diyos. At mula ngayon, kami ilalakad ng naayon sa iyong kalooban dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang akuin ang lahat ng aming kasalanan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text YES, space, The 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Mamimigay po kami ng librong Train Up a Child ni Harold Ceylan sa unang 5 caller at unang 5 texter na makakasagot ng tama sa ating question for the day. Minahal siya ng kanyang pamangkin dahil siya ang tumayong ama sa kanilang magkakapatid. Sino siya? A. Jimanuel, B. Joshua, C. Larry, D. Roy. So ano pang hinihintay nyo? Tumawag at mag-text na. Pagmamahal at pagkalinga ng isang ama ang hanap-hanap ni Jimanuel. Subalit, kabaligtaran ang nasumpungan niya. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Jimanuel! Lumapit ka nga dito. Lumapit ka dito, lumapit ka. Lumaki si Jimanuel sa marahas na pagdidisiplina ng ama. He tied me up, spanked me, and destroyed everything I've got the whole day. Ang ganitong sistema ang nagpalayo kay Jimanuel sa ama. Bukod sa matindi nitong pamamalo, ay wala rin itong trabaho. Isang bagay na tuluyang nagtatak ng galit sa murang isipan ni Jimanuel. We're very poor, and we're comparing people, other people from our lives, but ganito kami, but sila ganyan. They have this and we don't have that. Dito nagsimulang maghanap ng pagmamahal mula sa ibang tao si Jimanuel. Sa puntong ito, ay nakilala niya si Manny. I wanted to have somebody I can lean on because it was always me. It was always me. I was held responsible and accountable for whatever happens in my siblings. I was always the one to blame, and I hated it. May taong nagmagandang loob, naging kuya ko.
Subalit sa likod ng magandang pakikitungo ni Manny sa kanya ay mayroon pala itong tinatagong pagnanasa sa binata. I realized that this was his ultimate plan, to get something from me. Okay, because I was aware that he's gay. He wanted to do it already, but I did not. And so he was very cunning, talagang magaling siya, makakabuhay sa sexual sense. Subalit, hindi tinigilan ni Manny si Jimanuel hanggat hindi ito nakukuha. Dahil bukod sa malalaswang babasahin at panoorin, tinuruan pa niya itong malulong sa marijuana. Hanggang sa isang araw ay nagpunta sila sa isang sinihan at dito ginawa na ni Manny ang matagal na niyang pakay kay Jimanuel. Eventually, he got me. And after that, I cried. It was a cry of anger. It was a cry of shame. I remember he offered me money, but I did not receive it because I felt I was betrayed. Subalit, huli na ang lahat para kay Jimanuel. Hindi na niya kayang takasan ang kanyang mga bisyo na maluwag na kinukonsinti ni Manny. Bumalik siya dito at iyon na ang naging simula ng kanilang sexual na relasyon. And I was still angry, but I needed the money to continue my vices that I was hooked up to. I needed the money, so I came back to him. Parang mentality ba na nabasa ka na, maligo ka na lang. Dumating ang panahon na hindi na makayanan ni Jimanuel ang karumihang kanyang kinasadlakan. Umalis siya sa kanilang lugar at nagpakalayo-layo. Subalit, nabago man ang lugar na tinakasan, hindi naman siya nakaalis sa bisyong kinasadlakan. Basically, I was just doing the same thing. Sa panahong wala ng katuturan ng buhay para kay Jimanuel, ay saka siya inabot ng Panginoon. There was this one time na I went to church to call my cousin. I went up to the church, and there in that place, there in that particular time, I felt acceptance. They offered me food, and I just saw love in action. Ito na ang naging simula sa paglambot sa tumigas na puso ni Jimanuel. Ipinakilala ng isang pastor kay Jimanuel ang Panginoong Diyos at dito ay nakita niya ang malaking diferensya mula sa Diyos na kilala niya mula pagkabata. My concept of a father was a little distorted because of my earthly father, but when he shared to me Gusto mo pa? what kind of father God is, and it totally changed me. Ang tagpong iyon ang unti-unting bumasag sa galit ni Jimanuel sa mga taong nanakit sa kanya. Matapos ang 2 taong paglalayas niya sa kanilang bahay, ay bumalik si Jimanuel, dala ang buo niyang pagpapatawad sa ama. I hugged him, and I'm sure he was wondering why. Because alam niya na may galit ako sa kanya. Pero it was all lost. Nagsimula nang umayos ang relasyon ni Jimanuel sa ama. Inakala niyang maayos na ang lahat hanggang nagbalik ang bahagi ng nakaraan na hindi pa natutuldukan. But when I saw him in that movie, suddenly all the bad memories was rushing in, and it was like a flood. I really felt drowned. God rebuked me when I came across the scriptures of Jonah, that I really need to forgive because God's plan is to save, if possible, all. Ginawa ni Jimanuel ang lahat para makuha ang contact details ni Manny hanggang sa isang kaibigan na kakilala din ni Manny ang nagbigay nito sa kanya. I had an awkward feeling because my flesh would tell me that this was the guy. But the love of God, the grace of God just overwhelmed all of the awkwardness. At sa kauna-unahang pag-uusap ng dalawa matapos ang 23 taon, ay pinatawad ni Jimanuel si Manny sa lahat ng kasalanang nagawa nito sa kanya. Talaga na masaya ako na sabi ko, Lord, thank you for this life. Thank you, Lord, na
na napapunta pala sa magandang landas ang kaibigan ko. Kasi I have been praying for him. Nung maalala ko yun siya, pero I pray, Lord, save him. At nasan man siya ngayon, pero nauna pa pala siyang nasave siya sa akin. Sa ngayon ay pareho ng masaya at buo sa pagmamahal ng Panginoon si Jimanuel at si Manny. Hindi pa personal na nagkikita ang dalawa, ngunit kapwa naghihintay sa kalooban ng Diyos. One thing I learned that no matter how dirty you are, no matter what things in life you lost your values, you lost your dignity, you lost your self-worth, God is a God who restores. Try God. He has done it for me and there's no reason He won't do it for you. Ang galit ko na parang ang tingin ko dun sa tao ay maliit na lang. Anak, tumakas ka na. Susunod na. Pamilya, pundasyon ng lipunan. Daluyan ng pagmamahal, kalinga at suporta. Ngunit sa pagdaan ng panahon, dala ng modernisasyon, unti-unting nawawasak ang pamilya. Panginoon, tulungan niyo po kaming ayusin ang aming pamilya. Ilayo niyo po kami sa anumang tukso na sisira sa aming relasyon. Tulungan po ninyo kaming mapanatiling sagrado ang aming sinumpaang pangako sa inyo. Tuloy niyo po kaming gabayan at buklurin ng inyong pagmamahal. Naway magkaroon kami ng bagong simula upang makamit namin ang magandang buhay na inyong inilalaan sa amin. Amen. Heto naman ang true story ng isang amang ipagpapalit ang sarili niyang kalayaan para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pakinggan natin ang alaala ni Robert tungkol sa kanyang ama. May ganun palang klaseng lalaki na kayang magmolestyan ng mga ganun mga bata. Mapait ang sinapit ng lalaking itatago natin sa pangalang Robert. Sa kanyang kamusmusan ay nakaranas siya ng pang-aabusong sexual. Laging merong alinlangan ka sa mga bagay-bagay tungkol sa mga lalaki. Bakit ganun? Bakit nangyari yung ganun? O ba't ginagawa ng sir ko yun? Nagkaroon ako ng ibang kaisipan tungkol sa mga lalaki. Nagdulot ito ng unti-unting pagkasira ng buhay at nabalot sa takot ang puso ni Robert. Naging lampahin siya at mababa ang tingin sa sarili. Lagi na lang akong mag-isa, ganun. Kumbaga lagi na lang hiwalay sa mga naglalaro. Hindi ko naranasan talagang maging masaya ang kabataan. Mababa ang tingin ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya yung ganung ginagawa nila bilang bata. Kinikimkim ko na lang yung, yung nangyari na yun. Bagamat laging mapag-isa, nariyan naman ang kanyang mapagmahal na ama. Laging itinuturo ng tatay ko sa akin na huwag makipag-away, umiwas sa gulo at mag-aral na lang ng mabuti. Huwag kayong sasama sa mga masamang barkada. Sa pagbibinata ni Robert ay minsang hinulaan ng isang lalaki ang kanyang tatay. Di umano'y makukulong ito balang araw sa kasalanang hindi naman niya ginawa. May kasalanan. Nung sinabi ng mga hula, hindi talaga ako naniwala. Sa tingin ko parang biro lang na hindi ko masyadong binigyan ng atensyon. Hindi niya na rin pinansin yun pagkatapos nun. Sa pagdaan ng panahon, ay lumaki ang impluwensya ng barkada sa buhay ni Robert na madalas ay pinag-aawayan ng mag-ama. Lagi kaming nag-aabang na lang kung anong susunod na gulo. Parang sumobra ako ng rebelde. Subalit, dumating ang panahon nang suwayin ni Robert ang payo ng ama na umiwas sa gulo at huwag bumarkada. Minsan sa kanyang paglalakad ay isang nagwawalang lalaki ang kanyang nakaharap. Hinamon nito si Robert na makipaglaban, ngunit agad din siyang umiwas. Subalit may udyok sa puso ni Robert na patulan ng hamon.
unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at binalikan ng lalaki. Ang galit ko na parang ang tingin ko dun sa tao ay maliit na sinugod ko na siya. Yung bang simula kabataan kong pagpipigil ko sa ang lahat ng sinasabi ng ikay duwag, ganyan, o ikay ganito, wala ka naman sinabi. Lahat yun, binalik ko sa kanila sa pamamagitan ng galit. Yung galit na yun, talagang doon ko binuhos lahat na. Ibang galit yung naramdaman ko doon talagang. Dumating ang ama ni Robert sa pinangyarihan at dooy namayani ang pag-ibig ng kanyang ama. Pinataka si Robert at inako ng tatay ang kanyang nagawang pagpatay. Sa naganap na krimen ay nagkatotoo ang hula sa kanyang ama. Anak, tumakas ka na. Parang sa isip ko, panaginip lang yun, pero totoong nangyayari. Para akong nagilty sa sarili ko doon sa pagre-rebelde ko na hindi pa rin pala kayang pabayaan ng magulang ang kanyang anak. Parang ako naman ay nagsisi sa sarili ko na ganun din pala ako kamahal ng tatay ko na kahit may ginawa akong mali, ay ipagtatanggol pa rin ako. Nabilanggo ang ama ni Robert. Habang siya ay nagtago at nagpakalayo, nabalot siya sa takot at naging masalimuot ang kanyang buhay. Walang araw na hindi ko inisip na kasalanan ko. Bawat kilos, titingin ka sa kung baka may nasa likod kang kaaway, ganun. Parang hindi mo na pagtitiwalaan basta-basta yung lalapit sa'yo. Lagi na akong walang katahimikan. Mahirap matulog nang may dinadala kang bigat sa konsensya mo. Mahirap kalabanin yung konsensya mo. Sa tingin ko, parang wala nang patutunguhan yung buhay ko. Gusto ko na lang mawala na. Sa pait ng sitwasyon ay tinangka ni Robert na magpakamatay sa pagsunog ng sarili. Subalit, hindi siya nagtagumpay na kitli ng sariling buhay. Bagkus ay kasong arson o panununog ang naipataw sa kanya matapos na masunog ang ilang kabahayan. Sa kawalan ng pag-asa ay nagpakumbabang lumapit si Robert sa Diyos. Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na maituwid ko yung buhay ko. Malaking tulong din sa buhay ni Robert ang nakilalang pastor na mas naglapit sa kanya sa Panginoon. Hindi nagtagal ay himalang iniurong ang kaso laban sa kanya. Kasabay ng kanyang paglaya sa piitan ay ang paglaya ng kanyang puso sa rehas ng galit at takot. Ang Diyos na ang pumasa ng lahat ng bagabag sa buhay ko, lahat ng pagsubok ng bigat. Nagkaroon ng magaang na damdamin, magaang na pakiramdam sa aking buhay. Nagkaroon ng maayos na focus yung aking pag-iisip. Nagkaroon ng maayos na landas yung aming patutunguhan. Naisin man ni Robert na pagdusahan ng kanyang nagawang pagpatay, pag-ibig ng kanyang ama sa kanya ang patuloy na nangingibabaw. Anak, ako na lang. Dahil kung ikaw, baka hindi mo kayanin ang buhay dito sa loob. Ako na lang ako dun sa ginawa mo. Tay, mahal na mahal ko po kayo na salamat sa pagsasakripisyo mo alang-alang sa kaligtasan at sa magandang kinabukasan ng ibibigay mo sa akin dahil sa ikaw ang nagbigay ng pagkakataon. Ngayon ay tahimik na namumuhay si alias Robert kasama ang kanyang asawa at isang anak na lalaki. Gagawin ko rin kung anong ginawa ng magulang ko sa akin. Igagawin ko rin sa aking anak na ipagtatanggol ko siya. Kahit na ako ang mahirapan, wag lamang siya. Doon sa ginawa ng tatay ko, parang nagre-reflect yung talagang ang puso ng Panginoon, yung damdamin ng Panginoon bilang ama sa kanyang anak na hindi niya hahayaan na mapahamak. Alex, if only we Christians can live with that kind of gratefulness na parating iniisip ni Robert yung ginawa ng father niya sa kanya na he
does not deserve to take the beating, the punishment in jail, languishing in jail, dapat siya yun. And out of that, yung grateful heart, hindi dapat siya. Yung parati niyang iniisip yun. If we can only live that way, I tell you, every day of our lives, we will fear the Lord and we will be such grateful people. Ang kailangan talaga ay magkaroon tayo talaga ng larawan ng Panginoon bilang isang ama. Yeah. Kasi at sa totoo lang, minamahal natin ang mga ama natin kung paano nila tayo tratuhin. Subalit, ang tinuturo ng Panginoon, mahalin mo kahit ganun siya, kahit ganun sila. Because ang Panginoon talaga, ang pagmamahal niya sa atin, Peter, unconditional eh. Yes. Kasi di ba, ang anak mo, kahit anong pagkakamali niyan, talagang matatanggap mo kung ano pa niya, sapagkat ang pagmamahal mo sa Kanya ay 100%. That is our God the Father. He is the compassionate God. He is full of mercy. He is so patient. Para bang yung istorya ng the prodigal son, di ba? Pagbalik walang mga sinasambit na hinanakit, kundi nandoon ang naghihintay in the waiting arms of the Father. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text yes, space, the 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Pahinga at paglilibang ang pakay ni Ricky kasama ang buong pamilya at mga kaibigan nang magbakasyon noon sa Karamuan. Napakabilis ng sumunod ng mga sandali. Ang minutong itinakbo ay tila oras ang katumbas sa tila nauupos na si Joshua. Susunod na! Mamimigay po kami ng librong Train Up a Child ni Harold Sela sa unang 5 caller at unang 5 texter na makakasagot ng tama sa ating question for the day. Minahal siya ng kanyang pamangkin dahil siya ang tumayong ama sa kanilang magkakapatid. Sino siya? A. Jimanuel, B. Joshua, C. Larry, D. Roy. So ano pang hinihintay nyo? Tumawag at mag-text na. Pahinga at paglilibang ang pakay ni Ricky kasama ang buong pamilya at mga kaibigan nang magbakasyon noon sa Karamuan. Mahaba ang naging biyahe papunta sa nasabing isla. Inabot sila ng 18 oras sa kalsada. Bunga nito, ang bunsong anak ni Ricky na si Joshua ay nagyaya ng matulog pagkatapos kumain. Yung bang nagalo na yung pagod niya, yung busog niya, tapos antok na antok siya. Sabi kong gano'n, sige, mag-toothbrush ka muna, mag-ilamos ka, Opo, hindi, pumunta na yung bata. Napakabilis ng sumunod ng mga sandali. Pagkapasok ko sa kwarto, nakita ko si Joshua nakabulagta. Inisip ko naman na nadulas yung bata. Nung pagkahawak ko sa kanya sa left hand niya, nag-ground din ako. Nagulat din ako. Then binitawan ko siya. Sabi niya si Diyos, bigla niyang nasabi sa huli, na kuryente. Ayun, tumayo na ako. Sabi ko, yung takbo ko na yung isa lang binabanggit ko. Diyos ko, yung anak ko, Diyos ko, yung anak ko. Umiiyak talaga ako, humahagulgul ako sa iyak. Ang minutong itinakbo ay tila oras ang katumbas sa tila nauupos na si Joshua. Dahilan upang tuluyan ng malagutan ng hininga ang bata. Hindi maipaliwanag ni Ricky ang tumambad sa kanya. Nangingitim na ang bata. At nang siya ay pinulsuhan, ay mas umigting ang paghihinagpis nilang mag-anak. Ibalik mo sa akin si Joshua. Maawa ka sa akin. Talagang nagsisigaw ako. Akala nila nag-i-hysterical ako, pero hysterical yun sa Panginoon. Dahil siyempre, kahit sinong magulang, kahit sinong anak, makita mo yung anak mo na ganong sitwasyon. Walang doktor, walang ospital, walang klinik, nasa isla kayo. Maliit ang chance para maidala mo sa ospital, palalapatan ng first aid. Mahirap yun. Masakit sa akin yun.
Sa kagustuhang maipaghinagpis ang nangyari sa anak sa kahuli-hulihang pagkakataon, kinarga ni Ricky si Joshua at inilayo. O ano yung needs ng bata at that time, sasabihin mo talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ngayon din, buhayin mo siya, revive mo yung anak ko. Sa pangalan ni Jesus, nakikiusap ako sa iyo. Ipinanganak ng may karamdaman si Joshua. 41 taong gulang na noon ang may bahay ni Ricky nang siya ay isinilang. Nagkaroon ako ng 3 miscarriages. At yan, naging habitual miscarriages yan sa akin. Kaya isang factor yan na maliit ang chance para ako'y magbuntis. Subalit, pananampalataya ang naging sandata ng mag-asawa noon para di matuluyang maging blue baby ang bata. At nangyari ito. Yun yung mga pinagdaanan ng anak ko eh. Yung sabi nga, pwedeng lumabas ito na gulay yung anak po ninyo, handa niya yung ano nyo. Hindi, sabi ko, hindi, papayag. Bigay ng Diyos yan. Ang Diyos, pag nagbigay, hindi nagbibigay ng bulok ang Panginoon. Siyam na taon ang lumipas at kasing tindi ng pananampalataya noon ni Ricky ang pinanghawakan niya sa pagpanaw ng anak. May sumunod sa likod ko, si Brother Eric. Ito ko lang naisip na-realize na parang alam ano pala ang feeling ng nire-revive. Nung pagkatapos paghiga ni Pastor, hinawakan ko yung dibdib niya, iba yung kalabog ng puso niya. Yung talagang mararamdaman nyo yung talagang kare-revive lang. Diyos, kilala mo ko. Sino ko? Salamat. Ikinagulat ng lahat ang nasaksihang pagbalik ng buhay sa katawan ni Joshua. Yung time na yun, patay na talaga yung anak ko. Pero napakabuti talaga ng Diyos. Sa bilis ng paggaling ni Joshua ay hindi na kinailangan ang pagdala sa bata sa ospital. Bagkus, ang naunang plano ng pagsasaya ay naiba. In-invite ko sila na mag-pray kami. Na sabi ko, willing kayo na tanggapin nyo ang Lord. Sunod kayo sa prayer na to. Nung nag-pray kami, sumunod lahat ng mga bisita namin sa prayer. Tumanggap sila sa Panginoon. Yung talagang sabihin mo, shocking yung nangyari. Pero yung ending, maganda pa rin. Yun ang kagandahan talaga, masasabi ko na pag nasa Panginoon ka, anumang masalimuot ang pagdaanan mo, ang ending pa rin yan. Napakaganda pa rin. Pagkalipas ng 2 buwan, punong-puno ng sigla ang batang si Joshua. Sa pagsisimula ng pasukan ay tanga ni Joshua ang pagliligtas at kabutihan ng Panginoon sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang buhay. Joshua, anong gusto mong paglaki? Maging pastor po, katulad po ni Papa. It is impossible to please God without faith. Kaya pag may faith ka, sabi nga, nothing is impossible with God. Katulad po ng sinabi ni Pastor Ricky doon sa anak niya si Joshua, na ang hiniling niya ibalik ang buhay. Ganon din po, kaya natin hilingin ang ano pa man na sa tingin ng tao ay imposible. I know, yung mga doctors, they are well within the right sabihin, wala na po. Pero hindi po kayang limitahan ng sinasabi ng mga doktor ang magagawa ng Panginoon. Kaya yan po ang ating gawin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa mga sandaling ito, Lord God, ay ina-activate mo po ang aming mga pananampalataya. At marami pong ngayon sumasabay sa amin sa panalangin sapagkat ang marami sa mga nanonood ngayon ay may karamdaman na sinabi ng doktor, hanggang dito ka na lang. Ikaw ay merong terminal cancer. Ikaw ay ilang buwan, ilang taon na lamang iyong itatagal. Subalit, ang sabi ng Panginoon, just say the word and I shall be healed. Kaya Panginoon, sa sandaling ito, Lord God, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Release your healing touch, Lord, sa lahat ng mga humihingi ng kagalingan na sa pamagitan ng mga latay na iyong tinamo sa krus ng Kalbaryo, kinuha mo ang aming mga kasalanan at ang aming mga karamdaman. Sa mga sandaling ito ay merong isang ginang sa Surigao del Norte na siya ay nasa ospital ngayon at siya ay merong karamdaman sa tiyan at siya ay nanonood kasabay natin. The Lord is healing you right now. Receive your healing. Merong isang lugar sa Laguna
na ang babaeng ito ay humihingi na siya ay magkaroon ng anak. Sinabihan siyang baog at hindi na manganganak. Receive your blessing from God. Receive your miracle from God right now. Magkakaanak ka, kapatid. At sa isang taga Quezon ay the Lord is healing you right now sa iyong tuhod. Merong problema ang iyong kneecap. Receive your new supernatural kneecap from the Lord. At merong isang tao na siya ngayon ay nasa lugar ng Quezon at malapit siya sa dagat at wala siyang pambayad sa ospital. Naghihintay na lamang siya na siya ay pumanaw sa kanyang sakit. But the Lord has heard your prayers. Tumayo ka na, magaling ka na. In Jesus' name, amen. Alex, there's someone right now, hindi ko lang ma-describe yung medical term, pero meron kayong problema sa mata nyo na there's something wrong with your involuntary muscles of your eyes. And sometimes your eyes they begin to do things that you cannot control. Sometimes your eyes just close. Sometimes they look to the right without you being able to control it. But even now, receive your healing permanently in the name of Jesus. Someone with brain tumor, not just only brain tumor, but you have also tumors at the back of your spine. The Lord is healing you. Receive your healing in Jesus' name. Someone with a stomach disorder, you've been having stomach pains and stomach cramps for the last 2-3 weeks. Even now the Lord is healing you. Receive your healing in Jesus' name. Someone also na may problema sa kanyang lungs, you always have shortness of breath. The Lord is healing you. Receive that in Jesus' name. Someone also has a problem with your right knee. It is swollen. You cannot flex it. Napakasakit. Even now, the Lord is healing you permanently. Receive your healing in Jesus' name. Someone with kidney infection, the Lord is restoring your kidneys. Receive your healing in Jesus' name. Someone with meron kang heart murmur, hindi pantay yung heartbeat mo, the Lord is healing your heart. Receive your healing in Jesus' name. Somebody who has a problem with arrhythmia, yung kanyang beat, ang heartbeat niya nag-skip. Ito ay nasa Northern California. The Lord is healing you right now. Somebody in Hawaii who has a heart disease is being healed now of the Lord. Somebody in Guam, you are now being healed, brothers. Merong isang Pilipino na nasa Saigon. God is also healing you right now of your sickness in your stomach. At meron pang isang nananalangin sa kanyang karamdaman, sa kanyang bandang likuran. Ito ay medyo sa bahagi ng puwitan at siya ay nasa Nepal. Yes, I can see in the spirit, nandun siya sa isang community sa mataas ang elevation ng kanilang community at napakalamig doon. Yes, you're in Nepal. I can see that right now. In the name of Jesus, receive your healing from God. And somebody from Bangalore, India, na nananalangin ngayon na napapanood niya ang ating palabas. Hindi ko alam kung tape ang pinanonood niya o siya ay nanonood through webcast. Ito ay nasa webcast, yes. Nanonood siya through webcast. You are being healed right now. Receive your healing from God. Alex, there's somebody from the United Arab Emirates. Meron siyang insomnia. But your insomnia is so severe that you get to sleep maybe an hour, 45 minutes in the evening. You're always awake. Even now, the Lord is giving you a peace in your mind, a shalom, a rest that is permanent and secure in Him. Receive that. You're not going to have insomnia again in Jesus' name. Thank you, Lord. Merong isang community, nasa kabundukan sila, mga indigenous people ang naroon, mga kapatid natin na mga katutubo. The Lord is now releasing His healing unto you. Doon sa mga na tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo, receive your healing. Receive your healing from God. Bibihira makapunta ang mga doktor sa inyo, but now you are praying with us. Receive your healing from the Lord. Merong isang politician, Brother Alex, na
is in trouble now, and this person knows na wala siyang ginawang masama. But that person is being wrongly accused. The Lord says to you, hold on to me. I am your shield. I am your guard. I'm the God who will never leave you and will be faithful to you to the end. I am the God who is righteous. You will receive your vindication in Jesus' name. Yes, I confirm that, Brother Lord. Peter. I Thank you, confirm Lord. that prophecy. Thank you, Lord. If you received a healing miracle just now, please call us so we can thank and praise God together, just like Pastor Ricky did. Our numbers are on your screen, 810-7717 or 810-7176. Just to raise your faith, here is the testimony of another televiewer who was healed just by praying with us. Here's Ping Garcia. Pakilabas na lang nila. Isang masamang balita ang gumimbal sa 25 anyos na si Ping Garcia. Lumabas kasi sa pagsusuri na merong cyst o bukol sa kanyang vocal cords. Nag-worry agad ako kasi nga wala akong bisyo. Hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako umiinom. Nagpa-check up ako, akala ko sore throat lang. Nabigla ako kasi kaka-start ko lang din sa work. Natakot ako nung sinabing kailangan operation, parang hindi siya makukuha sa gamot. Labis na pag-aalala ang itinulot ng sitwasyong ito sa kanya. Ang in-advise sa akin ng doktor, tumigil na daw muna ako mag-work. Kasi there's a possibility na lumaki yung cyst. Tapos pwedeng maging hindrance siya sa paghinga. Ang unang naramdaman, syempre, devastation kasi hindi ako sanay na walang work. Yung unang 2 weeks na leave ko, parang nadagdagan siya ng 1 buwan. So 1.5 month. Tapos nadagdagan pa ulit. Tapos naging 2.5 na siya. Ang suliraning dinadala ni Ping ay nagpapahirap din sa kanyang ama. Ang hirap. Kasi pagka may mga naano sa mga anak ko, sa mga yung parang devastated ako. Kaya awang-awa ako sa kanya. Nakikita ko yung sufferings niya. Lord, kung hindi mo ako bibigyan ng complete healing, parang bigyan mo na lang ako ng successful operation. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay hindi pa rin matuloy-tuloy ang operasyon. Devastated na ako nun. Kasi parang nagtatanong pa rin ako anong reason kung bakit nadidelay yung operation. Ba't ko kailangan pagdaanan to? Nasa ganoong kalagayan si Ping nang makapanood ng The 700 Club Asia. That time nagpe-pray about sa healing, though even hindi na banggit yung sakit ko. Parang claim ko na lang ng promise, na sinabayan ko na lang. Sobrang heartfelt Kasama yung sakit ko doon, nagagaling. Prayer ko na lang talaga is, Lord, tanggalin mo na ako dito sa situation ko na to kasi hindi ko na kaya. Makalipas ang mahigit 2 buwang paghihintay ni Ping ay nakatakda ng tanggalin ang bukol sa kanyang vocal cords. Subalit kinabukasan, sa huling check-up bago ang aktwal na operasyon, ay wala nang nakitang anumang bakas ng cyst sa katawan ni Ping. Dahilan para hindi na matuloy ang naturang surgery. Wala na raw yung operahin niya. Parang magic. Yun ang sinabi. Pero ang naisip ko talaga, it's a miracle. It's a miracle from God. Parang ang sarap nung talaga sa pakiramdam. Parang iba yung feeling na tinanggal ka dun sa situation. Parang inangat ka niya. Parang sobrang sarap lang talaga ng pakiramdam. Nagpapasalamat na po ako na sa pagmamahal ng ating Panginoon dahil sa pinakita niyang isang milagro po sa buhay ng aking anak. Muling nanumbalik ang kalakasan at sigla ni Ping dahil sa himala ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Wala talagang impossible kay Jesus Christ. By His wounds that we are healed. And sobrang unconditional din talaga yung love ni God na para pagalingin ako. Tinitignan ko na lang ano yung buting idudulot. Rather than dwell dun sa hirap, dun sa mga kakulangan. Isang responsibilidad na mahirap, ngunit pinilit ni Roy na kayanin. Susunod na. Unti-unti yung mga cancer cells ay nawawala. Yung bukol lumiit ng lumiit until such time na wala na akong makapa. Without explanation, nawala siya It's a miracle talaga. Glory to God. Ilan lamang sila sa mga pinagaling ng Panginoon. Ilang lamang sila sa mga nagbigay ng pasasalamat
at papuri sa makapangyarihang Diyos. Ikaw, nakaramdam ka ba ng kagalingan, himala at pagpapala? Balitaan nyo naman kami, kaibigan, at sabay-sabay natin ihayag ang Diyos ay mabuti. Tawagan nyo naman kami sa 810-7717 or 810-7176 o mag-text sa aming smart number 0920-222-8373 or Globe 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915 or shout out that good news through our Facebook wall. Just type the keywords The 700 Club Asia. Mamimigay po kami ng librong Train Up a Child ni Harold Ceylan sa unang 5 caller at unang 5 texter na makakasagot ng tama sa ating question for the day. Minahal siya ng kanyang pamangkin dahil siya ang tumayong ama sa kanilang magkakapatid. Sino siya? A. Jimanuel, B. Joshua, C. Larry, D. Roy. So ano pang hinihintay nyo? Tumawag at mag-text na. Siya si Roy Macaraig, single pero di pamilyang tao. Sa nakaraang 5 taon ng buhay niya, ginugol ang kanyang panahon bilang nanay at tatay sa 4 niyang mga pamangkin. Mula nang mag-abroad ang kanyang kapatid na babae, naiwan na sa kanyang pangangalaga sina Rapunzel Ann, Eunice Jael, Amber Ray at si Reginald. Siya na ang naging guardian ng mga bata, isang responsibilidad na mahirap ngunit pinilit ni Roy na kayanin. Naging matyaga siya kasi kahit hindi niya kami responsibilidad, ginawa niya kaming focus sa buhay niya. Taga-drive, taga-dala sa ospital, taga-punta sa school. So, lahat ng bagay na dapat nagagawin ng legal guardian, ginawa niya. Probably nga, meron ngang big thing na mangyayari dito sa pag-aalaga ko na ito. Tinitignan ko na lang ano yung buting idudulot. Rather than dwell dun sa hirap, dun sa mga kakulangan. Ano? Kasi totoo naman may kakulangan. Kaya lang kung doon ka titingin, mas mahirap talaga. Masasabing doble ang hirap sa pagiging guardian ni Roy, dahilan sa ang bunso sa 4 na magkakapatid ay isang special child. Si Reginald o kuya kung kanilang tawagin dahil nag-iisang kapatid na lalaki ay ipinanganak na may cerebral palsy. Kailangan pakainin, kailangan paliguan, kailangan dalhin sa therapy, sa doktor. So, yun ang mostly ang aking ginagawa, yung mobility niya. Maaaring sa paningin ng ibang tao, napakabigat ng ginagawa ni Roy. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon siya ng ibang pananaw sa kanyang kalagayan. Kung may mga pressure, siguro, number 1, isipin nyo na lamang na ito'y bahagi ng pagtuturo ng Diyos. Na hindi mo man maintindihan sa simula, pero as you obey God, as you trust Him, ibabless ka naman. Ipapakita naman sa'yo kung anong daan na tatahakin mo or kung paano kanya din-develop. Basically, nakita ko na silang lumago. So, yun na siguro yung pinaka-joy ko, no? Na sila ngayon ay graduate na yung panganay, yung kalawa, nagre-review na. Ang aking relationship with them now, hindi na parang tito hindi na rin parang tatay, hindi parang kaibigan na. Si Reginald ay 13 years old na at imposible na siyang makatayo. Ngunit patuloy siyang inaalagaan ng pamilya, lalo na ng kanyang tito Roy. Every time na nag-uusap kami naman ni Reginald, parang nagkakaintindihan kami. So okay na sa akin yun. Hindi naman ganun kalaki yung joy na hinahanap ko. Yung pag kinakausap mo siya, nagre-respond siya naman. Papatawanin mo siya, tumatawa naman. So yun naman ang pinagpapasalamat ko. Sa ngayon, sina Reginald at Amber ay malapit na ring umalis papuntang US dahil naayos na ng kapatid ni Roy ang petition papers nila. At least yung 2 bata, makakapiling na ng magulang, ng nanay. At hindi lang yun, kundi yung medical and other health-related ni Reginald, mas matutugunan doon kasi. Mapalayo man sila sa kanyang piling, hindi siya nagdaramdam. Lalo na kung para sa kabutihan ng lahat. Malaking tulong sa amin. At saka sana mas i-bless ka pa ni Lord. At saka, yun nga, alam namin na kung ano man yung sinacrifice mo ngayon, si Lord na yung bahala magbalik in time.
siguro yung buhay namin hindi magiging ganito kaayos kung wala si Tito Roy. I want to thank you for being a father figure, a friend, a brother, spiritual advisor rolled into one. It was never your responsibility, but because of your love for us, ginawa mo po. So I want to thank you. Thank you is a really big word. Thank you and I love you. So many fathers are abandoning their natural children. But here's the case of an uncle who stood as father to the fatherless, sacrificing his own personal desires and ambitions. Again, it's a portrait of the self-sacrificing love of Christ. Mas dumami sana ang mga haligi ng tahanan na katulad ni Roy. Thank you, Lord, for his life. Samahan niyo kami sa Camotes Island, Cebu, pagkatapos ng ilang paalaala. Don't go away. Stay with us, please. Mamimigay po kami ng librong Train Up a Child ni Harold Ceylan sa unang 5 caller at unang 5 texter na makakasagot ng tama sa ating question for the day. Minahal siya ng kanyang pamangkin dahil siya ang tumayong ama sa kanilang magkakapatid. Sino siya? A. Jemanuel, B. Joshua, C. Larry, D. Roy. At ang tamang sagot ay D. Roy. So ano pang hinihintay nyo? Tumawag at mag-text na. Grabe ang pagtitiis ni Ray Sablas sa sakit na makitang nagugutom ang pamilya niya. Wala ako ng pera na ubos yung pera ko doon na hirap-hirap na ako na papunta doon. Ang asawa niyang si Cherry, hirap na balikatin ang paghahanap buhay para sa kanila at sa 4 nilang anak. Susunod na. Grabe ang pagtitiis ni Ray Sablas sa sakit na makitang nagugutom ang pamilya niya. Pinalubha pa ito ng kirot sa sugat na tinamo niya sa hita. Nagtatanod si Ray nang maaksidente at matuhog ng bakal ang kaliwang hita niya. Agad naman siyang nadala sa ospital at naihingi ng tulong. Pero ang problema, hindi niya naipagpatuloy ang pagpapagamot. Wala ako ng pera na ubos yung pera ko doon na hirap-hirap na ako na papunta doon kasi wala naman akong pera. Dahil sa kanyang sugat, hindi makapaglakad ng maayos si Ray at napahinto siya sa pagtatrabaho. Ang asawa niyang si Cherry, hirap na balikatin ang paghahanap buhay para sa kanila at sa 4 nilang anak. Maglisod mi sa pagkaon. Yan say tagamis kong mama niya. O ami di ko katagas kong mama magkuha lami sagi. Nga karon din makakuha lang usab din ako makaya ang mabata ba nga ipakaon kay wala di ko pangitaan ni. Sa kagustuhan ni Ray na makabalik agad sa pagtatrabaho, mag-isa niyang inalis ang mga bakal na staples na pinangtahi sa sugat niya gamit ang isang nail cutter. Pero imbis na bumuti, ay lalo lang lumala ang sugat niya. Kung ganito lang ako, hindi naman ako makatulong sa kanila kasi nandyan lang ako sa taas, parating nakahiga. Ko nga, sige lang kay maningkamot ko nga para maalim yung samad ko, yung sugat ko. Tugon sa hinaingin na Ray at Cherry ang pagdating ng Operation Blessing sa lugar nila para magdaos ng isang medical mission. Kaagad na binigyan ng atensyon ng mga volunteer doctors ang sugat ni Ray. Inalis ang mga natitirang bakal, nilinis at nilapatan ang sugat ng nararapat na gamot. Pagkatapos ay binigyan nila si Ray ng antibiotics at ointments para magtuloy-tuloy na ang paghilom ng sugat niya. Nalipay ko mayroon dyan, doktor, nga nakatulong sa akin. Nalipay ko dako nga natabangan ta si Ray og nagkuamig tambal niya, naabot mo din na sa eskwelahan.
Napansin ng Operation Blessing na mas malalim pa sa sugat ni Ray ang mga suliraning kinakaharap ng pamilya sa Blas. Kahit pa makabalik na sa trabaho si Ray, kulang pa rin ang kikitain ng mag-asawa para tustusan ang mga pangangailangan nila. Kaya naman, tinulungan sila ng Operation Blessing na makapagsimula ng isang munting negosyo, isang sari-sari store. Ngayon, kasabay ng paghilom ng sugat ni Ray ay ang unti-unting pag-ahon ng pamilya sa kahirapan. Humuhupa na ang kirot ng sugat at ang kalam ng sikmura. Gusto namin yung anak namin makapag-aral, tsaka mabigyan namin ng pandamit. Yung bahay namin, gusto namin lumalaki. Pag lumalambo, yung binigay ninyo ng yung negosyo namin. Maliit pa yung naanak ko tindahan. Nga iyong gipatukod, o iyong gibutang. Nagpasalamat ko ninyo nga naadyo nyo nagtabang. Kung dating lungkot at bigati ang nababaka sa mukha ni Cherry, ngayon, banaag ang kasiyahan sa pagpapalang tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ninyo. Si Ray is a picture of a Filipino father who is masigasig, who is matyaga, who is not content in just staying in the house and saying to others, I'm old already, you take care of me. No, he's a productive person. He wants to help and be of help to his family. You have an opportunity in your hands. The Lord has blessed you. The Lord has enabled you to produce wealth and given you so much more. You can change the destiny of so many Rays in the country. There's so many people like him. Now, it's almost a crime that one cannot go see a doctor for something like that. The Lord has given you that avenue. Kapatid, you can change his life. You can make a difference in his life. We can restore and empower communities all over the country, one family at a time. When you give to the 700 Club Asia, you support medical missions like the one you just saw to Camotes Island. You also sustain our child feeding and education livelihood programs and so much more. You can do so much when you give. Call the numbers that are being flashed on your screen and give. It only takes 500 pesos a month for 1 year. I member na po kayo. But don't let that 500 pesos be your ceiling. Ask God how and how much you are to give. Make that call right now and be a chain of blessing that will touch so many lives. In fact, millions of Filipinos. The numbers are on your screen. Do that now. We'll be right back. Mahigit kumulang 700 pamilya ang nawala ng tirahan sa Sarangani dala ng flash flood na nanalanta sa kanilang lugar. Kailangan nila ng ating tulong. Maaari ninyong ipaabot ang inyong tulong sa pamamagitan ng Operation Blessing. Pwede ninyong ideposito ang inyong donasyon sa bangko o ipadala sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala para sa karagdagang impormasyon. Tumawag sa aming mga hotlines o mag-log on sa www.obfield.com. Maraming salamat po. Kung walang tumayong haligi sa inyong tahanan, kung hanap-hanap ninyo ang wagas na pagmamahal ng isang ulirang ama, hindi pa huli ang lahat. The ideal father is not far away from you. He is just a prayer away. Here's what he promises in his word. His name is the Lord, and rejoice before him, a father to the fatherless. God sets the lonely in families. Psalm 68, verses 4, 5, 6. May you enjoy God, the Father's love, provision, and protection all the days of your life. God bless you more. See you next time. Shalom. Stakeholders namin are the same possible enemies that we have. Sila nagpaparating ng goods, doon kami kumukolekta ng taxes. But at the same time, nandun din yung kalaban eh. Nandun yung mga gustong mag-smuggle, nandun yung gustong mandaya sa gobyerno. Merong isang container na ninakaw sa pier. So nangyari, sinundan ko. Nung binigyan ako ng 300,000, pinakawalan ko na. Dito lang sa 700 Club Asia.